Maliban sa mga senyales ng mga kababalaghan, mga kalamidad, mga digmaan, senyales na paparating na ang ating Panginoon, isa sa nakikita din po ngayon mga sangkay ng maraming mga mangangaral na natutupad ang propesiya na nakasulat sa Biblia ay ang kasamaan sa ating mundo. Ang henerasyon daw po natin ngayon mga sangkay ay napakasama na. Nakakakilabot na po kung titignan ang ating paligid. Ang tao ay halos hindi na kumikilala sa ating Diyos. Senyales na malapit nang babalik ang ating Panginoong Hesus. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang kasamaang nangyayari sa ating mundo na maihahalin tulad din po natin mga sangkay sa panahon bago po maganap ang malaking baha sa ating mundo panahon ni Noah, kung saan sa ating panahon ngayon mga sangkay may nakakakilabot na henerasyon na imbis na sundin ang kalooban ng Diyos, sinusunod mga sangkay ang mga pansariling kagustuhan. Senyales na babalik na ang ating Panginoong Hesus. Isa sa palagi nating napag-uusapan mga sangkay ay ang mga kalamidad na nagpapatunay na malapit na nga pong babalik ang ating Panginoong Hesus. Yung mga nangyayari sa ating paligid kagaya na lamang po mga sangkay ng climate change, mga paggalaw ng kalupaan o mga lindol na talagang nakikita po natin ngayon sa iba't ibang panig ng ating mundo. Isa po yan sa mga nagpapatunay mga sangkay na darating na nga po ang ating Panginoon. Maliban dyan mga sangkay, itong pagkalat ng mga iba't ibang klaseng karamdaman. Kamakailan lamang mga sangkay, nagkaroon po ng pandemya noong 2019 na ang buong mundo ay nagsuffer mga sangkay. Pinapatunayan lamang yan na ang salita ng Diyos ay hindi po nagsisinungaling. Kung ano ang nakasulat sa Biblia, yun po ay natutupad sapagkat yan ay itinakda na maganap. Maliban dyan, isa rin po sa nakikita natin mga sangkay na matinding senyales na paparating na nga ang ating Panginoong Hesus at magaganap ang rapture at any moment ay ito pong mga nagaganap na mga sigalot ng mga bansa, yung mga awayan at hindi pagkakasundo na humahantong sa mga digmaan. Lahat ng ito ay nakatala sa salita ng Diyos at matagal na po itong nangyayari mga sangkay. Iba't ibang klase mga digmaan na ang hinarap ng ating mundo at maging sa kasalukuyang panahon mga sangkay, ito po ay nagaganap sapagkat naitala nga po sa Biblia na sa huling mga araw bago ang pagdating ng ating Panginoong Hesus, magkakaroon po ng alingaungaw ng mga digmaan, mga daluyong, mga kababalaghan at lahat ng ito ay nagaganap sa ating panahon ngayon. Talagang madaling matukoy ngayon mga sangkay kung kailan po dadating ang ating Panginoong Hesus sapagkat mayroon pong ibinigay ang ating Panginoon na senyales kung kailan o anong panahon mga sangkay darating siya na gaya ng isang magnanakaw. Subalit maliban dyan mga sangkay, mayroon pa pong isang dapat nating pag-usapan. Ito po ay patungkol mga sangkay sa mga nangyayaring kasakiman, kasamaan ng tao. Isang bagay mga sangkay na nagpapaalala sa atin na ang henerasyon na ito ay nasa punto, mga sangkay, na hindi na po kumikilala sa ating Panginoong Diyos. Kung papansinin po natin, mga sangkay, sa mga palabas, lalong-lalo na po sa Hollywood, ginagawa na lamang po nilang katatawanan ang salita ng ating Panginoon. Lalong-lalo na po ang kanyang pangalan, na alam po natin, mga sangkay, na hindi po dapat ito ginagamit sa mga walang kabuluhang mga bagay. Ginagawa po ng mga artista ng Hollywood na expression na lamang, mga sangkay, ang pangalan ni Jesus. Kapansin-pansin po yan ngayon, mga sangkay, na ang pangalan ng ating Panginoon ay ginagamit na lamang po mga sangkay sa pagmumura, kung nagugulat, kung nagagalit at marami pa pong iba. Ang ating generation, mga sangkay, bagamat nasa advance when it comes to technology, ito rin naman mga sangkay ang nagpababa sa kaisipan at paniniwala o pananampalataya ng tao sa ating Panginoon. Kung kaya't mga sangkay, masasabi po natin na ang henerasyon natin ngayon ay talagang nakakakilabot. Ang mga hindi tama, ang mga baluktot na paniniwala ay ginagawa na pong tama ngayon mga sangkay at pinaninindigan nila na ito ay dapat sundin at gusto nilang magkaroon ng kalayaan. Ang
ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng mga pagnanasa ng laman. Pansinin po natin ngayon mga sangkay ang ating mundo. Kung ano pa ang bawal, yun pa ang mabuti para sa kanila. Kung ano pa ang pinagbabawal sa Biblia, pilit po nilang itinutuwid. At minsan, mga sangkay o kadalasan, ginagamit pa po mismo ang salita ng Diyos para mapagtakpan ang kanilang mga likong gawain. Mismong ang rainbow, mga sangkay, na isang palatandaan o covenant ng ating Panginoong Diyos sa panahon ni Noah, ginamit na rin mga sangkay sa mga likong gawain. Ginagamit nila ito bilang isang bandila ng kanilang pride. Maling paniniwala na wala na po sa prinsipyo ng Biblia. Ang rainbow noon mga sangkay, alam po natin na ito ay sumisimbolo sa covenant ng ating Panginoong Diyos kay Noah, na kailanman ay hindi na po sisirain ng ating Panginoong Diyos ang ating mundo, gugunawin sa pamamagitan po ng tubig. Subalit ngayon mga sangkay, tahasan na po nilang ginagamit ito sa mga walang kabuluhang paniniwala. Kaya't ang mga preacher ngayon mga sangkay ay lalong nag-aalala sa ating panahon kung papaano naililigaw ang tao ngayon mga sangkay ng mga maling paniniwala, maling prinsipyo na labag na sa kautusan o sa salita ng ating Panginoon. This is the worst generation, the most evil generation since the flood of Noah. And it's getting worse every day. And it's not only society that is rotten. I'm telling you again, the so-called church, religious people are more like the world every day and are bringing the world into its so-called worship. There is no longer a fear of God in this world and in most churches. You know, we've been taught for a long time, falsely so, God's your friend, God's your buddy. God doesn't want you to be afraid of Him. I've heard preachers say, I'm not afraid of God. Why, if He loved me enough to save me, I'm His pal, I'm His buddy. But that does not ring true with Scripture. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. I'm taught time and time again, ye that love the Lord, fear Him. Fear the Lord. Respect the Lord. Jesus said you don't have to fear any man, but you better fear God, because God can cast both body and soul into hell. But the fear of God is gone. And I'm sorry to say that many Christians no longer have a quaking, respectful fear of the God who saved them. Ito ay kabilang mga sangkay sa mga senyales ng pagdating ng anak ng tao o tinatawag na rapture mga sangkay para kunin ang mga tunay na naglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Kung kaya't ito po ang nireveal sa Biblia, sa Book of 2 Timothy, kung saan tinukoy po dito ang nakakakilabot na henerasyon natin ngayon mga sangkay ayon sa Biblia sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 5. Ngunit alamin mo ito na sa mga huling araw darating ang magulong panahon. Ito ay sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, mga maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mamumusong, masuwayin sa mga magulang, hindi mapagpasalamat, hindi banal, sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan. Sila ay mga taksil, mga hindi mapigil at mga mapagpalalo. Iniibig nila ang kalayawan kaysa sa ibigin nila ang Diyos. Sila ay may anyo ng pagkamaka-Diyos, ngunit ipinagkakaila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga taong ito. Nabanggit po mismo mga sangkay sa unang linya pa lamang ng bersikulong ito, sa huling mga araw. Ang mundo natin ngayon mga sangkay ay lalong nagiging magulo dahil po sa katakot-takot at delikado ng pag-uugali ng tao. Kung papansinin po natin sa mga balitaan pa lamang mga sangkay, makikita na po natin ang pagkabayolente ng isang tao, ang delikado ng pag-uugali ng tao, mga masasamang balita tungkol po sa karahasan na ang may kagagawan ay ang tao. Maihahalin tulad po natin ito noong panahon ni Noah, mga sangkay, bago po mangyari ang napakatinding pagkasira ng ating mundo sa pamamagitan po ng baha, kung saan ang tao ay naging mapagsik na at walang pagkilala sa Diyos. Ang tao noon mga sangkay ay talagang wala na pong pag-ibig sa ating Panginoon at mas pinipili ang mga layaw at mga pita ng laman, hanggang sa dumating ang araw na ipinuhos ng ating Panginoong Diyos ang kanyang galit sa pamamagitan ng baha na pinuno ang ating planeta ng tubig.
Ganito din mga sangkay ang pag-uugali na mabagsik noong panahon ni Lot, kung saan ang mga tao mga sangkay involved na sa homosexuality, pagiging makasarili, sinusunod ang pita at layaw ng laman, na pati ang mga anghel ng ating Panginoong Diyos ay pinagnanasaan, hanggang sa dumating ang araw na tinupok ng asupring apoy na nagmumula sa langit ang syudad ng Sodoma at Gomora, at ang tanging nakaligtas lamang mga sangkay ay ang pamilya lamang ni Lot. Sa ating panahon ngayon mga sangkay, bagamat may covenant na ang ating Panginoong Diyos na hindi na po wawasakin ang ating mundo sa pamamagitan ng tubig, pero mas malala po mga sangkay ang paparating, dahil ang punishment sa lahat ng tao na susunod kay Satan Lucifer ay ang dagat-dagatang apoy o impyerno, na sa takdang panahon sa araw ng paghuhukom, doon ilalagay ang lahat ng taong sumuway sa kalooban ng ating Panginoong Diyos.